Good morning everyone! Welcome to my channel. So, kumusta na po kayo mga ka-issue? So, saan ka man dako ng bansa naroon at ano man ang iyong ginagawa, tutok lang sa ating YouTube channel, Madam Issue. At ating pag-uusapan ang mga issue na dapat alam mo. Okay, so napakarami pong may init na issue na tinatalakay ng sambayan ng Pilipino, no? So, andyan ang impeachment trial ni VP Sara na kung saan excited na ang lahat na mangyari to. Okay, so ganun din ang Bring PRRD Home, di ba? So milyong Pilipino ang nag-aabang at naghihintay, no, na makauwi na ang dating Pangulo sa ating bansa. At patuloy na umasa at kailanman na ay hindi humina ang kanilang pag-asa na babalik, makakabalik ang dating Pangulo. Okay, ganun din ang reconciliation ni PBBM na sabi nga ni Auntie Claire, iba ang offer na reconciliation kaysa sa open reconciliation. Ano nga bang kaibahan? So, ayon kay PRRD, yung kay PBBM ay ayaw niya ng maraming kondisyones, no? So, hindi raw siya reconciliation kung marami kang hihinging kondisyones, gusto ko ito, gusto ko yan, para tayo magkasundo. Pero sabi nga ni Bongo ay isang pinakamalagang salik ng sinasabing reconciliation na to ay ang pagiging sincere, ang sinseridad ng isang tao na nagbibigay ng reconciliation. Okay, so sa dami ng mga issue, no, problema, suliranin na pinag-uusapan sa bansa na parang nabibigyan or hindi na gano'n nabibigyan pansin na ilang pang suliranin ng mga mamamayang Pilipino at ng bansang ito, no. 645 pesos kada araw ang minimum na sahod sa mga non-agriculture workers sa Metro Manila. Malayo sa family living wage o yung kitang kailangan para makapabuhay ng disente ang isang pamilya sa NCR ng 1,221 pesos kada araw ayon sa Ibon Foundation. Mas mababa pa ang minimum wage sa ibang rehiyon, gaya sa BAR na may pinakamababang minimum wage sa bansa. Ang mga minimum wage worker ang makikinabang sa House Bill 11376 o Panukalang Wage Hike for Minimum Wage Workers Act na pasado na sa ikatlot huling pagbasa sa Kamara. Sa ilalim nito, bibigyan ng 200 pesos daily wage increase ang minimum wage workers sa pribadong sektor, anuman ang employment status, kasama ang mga contractual at subcontractual. 172 ang bumoto ng yes, walang nag-no, at isang nag-abstain. Iti ng tagumpay. Thank you. This time, the manggagawang Pilipino, panalo. Kailangan ng bawat Pilipino ang sahod na hindi lang nakakatustos sa pang-araw-araw nilang pangangailangan, kundi sahod na makapag-aangat ng kalidad ng kanilang pamumuhay. Panahon na para tuldukan ang 36 taon na pagkakait ng legislated wage increase sa mga manggagawa. Ang botong yes ay salbabida para sa manggagawang nalulunod sa taas ng presyo ng bilihin. Napakalaking tagumpay nito sa ating mga manggagawa sapagkat malaking tulong ito sa kanilang pang-araw-araw na gastusin at sa pagpapataas ng antas ng kanilang pamumuhay. Some say it will hurt businesses, but I believe when we take care of our workers, we're actually helping businesses in the long run. Sa ilalim din ng panukala, may insentibo ang maliliit na negosyo para maipatupad ang dagdag sahod. Ayon sa Gabriela Party List, babantayan nila ang panukala hanggang mapirmahan ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Nangyari ang pag-aproba sa panukalang legislated wage hike isang araw matapos magpulong ang TUCP Party List at si Pangulong Bongbong Marcos. Idinulog ng TUCP sa Pangulo ang panawagan para sa pagprotekta sa mga karapatan ng mga manggagawa, maayos na sahod at paglikha ng disenteng trabaho. Tugon ng Pangulo, mananatiling bukas ang pamahalaan sa mga dialogo para sa mga manggagawang Pilipino. Nauna nang naaprubahan ng Senado ang panukalang 100 peso legislated wage hike noong 2024. Si Senador Mig Zubiri, na isa sa mga may akda ng panukala, ikinatuwa ang pagkakapasa ng panukala sa Kamara. Pero dahil ilang araw na lang ang sesyon ng 19th Congress,
they just want to adopt it, so be it, let us adopt. But if they plan to do some amendments and we will come up with a BICAM, I also urge my colleagues and the Senate President to come up with a BICAM as soon as possible para ma-tackle pa ito the next 3 days before we end Synergy. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Pangaliban Perez, ang inyong saksi. Okay, so yan po ang ulat kaugnay ng napipintong salary increase na ito para sa mga minimum wage earners natin sa Pilipinas. Okay, so nakatutuwa na mula sa Kamara ay 172 ang nag-yes at walang nag-no at meron lang isang nag-abstain. Kaya lang medyo magkaiba sila ng presyo, no? So, 200 sa Kamara, samantalang sa Senado ay 100. So, siguro kung magkakasundo sila dito, mag-meet sila sa gitna at maging 150 ang salary increase na ito na hindi na rin masama, no? Medyo okay na to na makakadagdag na nga sa medyo mababang sahod ng mga manggagawang Pilipino kumpara sa mga nakaraang increase na sabi nga meron 10 pesos, 12 pesos na kung maalala natin ay marami ang tumuligsa dun sa 12 pesos increase before, no? Nasabi nga hindi pa makakabili na isang hamburger man lang. So, lalong malayo na makapagpabago sa kalagayan ng mga manggagawang Pilipino na tumatanggap ng minimum wage. Okay, so, but then, sana nga matuloy na to, no? At mas malaki-laki. Pero meron pa rin idea ng pwedeng maharang. Kasi sabi nga natin, di ba, yung mga kapitalista, kung minsan ay hindi sila agree dito sa mga increase na ito, no? So, ang katwiran nila ay masyadong mataas yan, hindi namin kakayanin. So, kapag ganyan ang sitwasyon ay magsasara na lang kami, no? Yun ang kanilang katwiran lagi. Magsasara na lang sila ng kumpanya kung saan mas maraming manggagawa o mawawalan ng trabaho. So, alin ang pipiliin nyo? At nagiging dahilan para ma-disapprove. Okay, but then, ang dami ng ganyang dahilan. Dati pa yan nilang mga alibis, no? Para hindi makapag-increase. So, subaybayan natin, alamin natin kung ito i-approve kasi ang buhay nito ay still nasa Pangulo ng Bansa, no? Kung kanyang ibibito ay kanyang i-approve ito. Sabi niya nga, merong open reconciliation at hindi lang sa pamilya Duterte, kundi sa lahat ng mamamayang Pilipino ng bansa. Mamamayang Pilipino. So, ito na siguro yung kanyang chance na maipakita, no, ang kanyang concern at malasakit sa mga manggagawang Pilipino na siya naman talagang gulugod ng ating ekonomiya. Sabi nga sila ang pinakamalagang salik, di ba, ng bansa, ang ating mga manggagawang Pilipino. So ano pong masasabi natin mga ka-issue? Comment down below po na inyong mga nais i-share or nais ibahagi na kaisipan kaugnay nito. Palagay ko marami ang mag-aabang at marami ang matutuwa kung matuloy ang 200 wage increase. So ito po ang ating issue na tinalakay sa araw na to. Muli, ako po si Madam Issue na nagsasabing bye for now and God bless us all.